narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano ako. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta si Kalingap Edu at ang Kalingap team sa bahay nila Ate Viancy. Kaya nga siya napapunta sa bahay nila Ate Viancy ay dahil ilang araw na daw hindi nagre-reply si Ate Viancy sa kanyang mga chat. Kaya naman siya daw ay nag-aalala na kung ano na ba talaga ang nangyari kay Ate Viancy. Bukod doon, nag-iisip din siya dahil baka galit daw si Ate Viancy sa kanya dahil may mga nagawa daw siya kay Ate Viancy. Kaya naman talagang hindi na niya natiis na puntahan na si Ate Viancy para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanilang dalawa. Kaya naman nag-alala talaga ang Kalingap team at si Kalingap Edu para sa kanilang sitwasyon. Halloween Play Emirate. Kasi kailangan po ni Kuya Edo pag tagapagtanggol. Operato. Ba't anong ginagawa mo dito? Hala. May ambasador ka sa Naga. Hala! Ba't nandito ka? Alam ba ko ba yan? Lord Sid. Doon, matatanggal ka. Iniwan mo yung landing pad. Hala! Yung kuamba mo doon, amba-amba na. Hala! 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 Uy! Ano dyan? Ayaw ko sa'yo. Dapat pag ambasador, kalmado lang ha. Kalmado lang Hindi dapat. dapat ikaw magano ng gulo. Bahala nga kayo dyan. Doon na muna kayo, mauna na ako dito. Kamustahin ko muna sila, Viancy. Tao po. Tao po. Tao po ba dito? Ilang tao? Hello po. Hoy, Nay. Bigay ng may kapal, iyo'y abot. Pumunta nga ang buong Kalingap team kasama si Kalingap Edu dahil parang kailangan niya talaga ng backup ngayong araw dahil feeling niya ay galit sa kanya si Viancy. Kaya naman kailangan niya ng backup para hindi siya masyadong kabahan. Sa pagpunta niya kila Ate Viancy ay nagdala siya ng mga pagkain para sa pamilya ni Ate Viancy. Talaga namang napakabait ni Kalingap Edu dahil hindi lamang si Viancy ang kanyang inaalala kundi ang pamilya din ito. Kaya naman siguro ay gustong-gusto talaga siya ng pamilya ni Viancy para kay Viancy. Kahit nga hindi pa siya chinachat ni Viancy ay talagang pumunta na siya doon at kumatok na siya sa bahay nila Ate Viancy at ito ang mga nangyari at pinag-usapan nila noong pumunta siya doon. Magandang tanghali po. Parang walang tao ngayon dito. Nasa school po mga kasama niyo dito. Nasa school sila. Si tatay po, asan po? Nandiyan naggagawa ng ano. Siya nga pala. Nasaan ang si wife po? Ay, si Viancy nga po. Nag-ano, nasa school sila. Upo po kayo, upo po kayo muna. Sige, pasok po kayo. Siya nga po pala, may dala akong pagkain no, para sa inyo. Salamat. Pasok. Grabe. Mayroon po sana kaming ano eh. May sadya po sana kami dito. At ano sana yung tungkol dun sa lupa no. At bibilin sana natin. Ay, Isasama sana natin si si Viancy sana kaso wala naman si tatay na lang siguro. nasa pasok na Oo. kasi mamaya pa yung Opo. Siguro mamaya pwede naman bumalik na lang pagkatapos. Hintayin ko na lang. Pagpunta pala doon ni Kalingap Edu ay nagulat siya dahil wala pa pala si Viancy at naalala niya na nasa school pa pala ng mga ganong oras si Viancy at ang kanyang mga kapatid. Kaya naman ang mama ni Viancy ang kanyang kinausap. Tinausap niya ito tungkol sa mga pagbabago na gagawin sa bahay nila. Dahil sinabi niya na may good news daw para sa kanya ang buong Kalingap team dahil hindi na lamang ganoon ang sukat ng kanilang bahay dahil sabi ng mga sponsors ay gusto pa nila itong palakihin at palawakin. Kaya naman dinagdagan pa ng mga sponsors ng another 100 square meter ang kanilang bahay na noon ay malaki na. Kaya naman nagulat ang mama ni Viancy sa
sa balitang iyon at ito nga ang kanilang mga pinag-usapan habang wala pa si Ate Viancy sa kanilang bahay. Okay lang, mga 5 hours pa. Okay lang po, maghihintay tayo dito. Siya nga po pala, Nay. Kumusta naman po si Viancy? Okay naman siya, kaso nasira pa yung cellphone. Ay, nasira yung Kaya cellphone. hindi nanghiram lang ng sa Ah, papa niya, cellphone. kaya nga po, kaya po pala parang bihira siya mag-online ngayon. Nahulog sa sa timba. Kala ko nagalit siya sa akin eh. Hindi, Kaya nasira pala. lang. Kaya pala di siya nagre-reply sa mga chat ko minsan eh. Na yung cellphone niya, nahulog sa tubig. Yung naghuhugas ng pesta, Oo, naghuhugas siya ng plato. akala ko nagalit siya sa akin dahil di kami naka-attend eh. Hindi Saka na. ng binyag nito. Sorry ha. Daming tao. Kaya pala. Hinintay nga kayo noon. Sige, Wala galit darating. ko. Inipigit ang kamay ko. Galit si ate mo. Siya. Hi. Ito po. Ayun na nga, nag-share na nga si Kalingap Edu ng mga pinagdadaanan nila ni Viancy dahil hindi raw sa kanya nagre-reply si Ate Viancy nitong mga nakaraang araw. At iyon nga pala ay dahil nasira ang phone ni Viancy at wala siyang magamit ng mga oras na yon. Nakikihiram lamang siya ng cellphone sa kanyang papa para naman may magamit siya kaya hindi siya nakakapag-reply ng tuloy-tuloy kay Kalingap Edu. Nasabi din ng mama niya na nasira ang kanyang cellphone dahil sa kanyang pagliligpit noong piyesta sa kanilang lugar dahil ito pala ay nahulog sa isang balde kaya naman nasira na talaga ang cellphone ni Ate Viancy. Pero kung may kanin po dyan, makikikain naman kami Meron dito. dyan, ang dami. Kain kayo. Kain kami. Tol, kain! Tay, ganda tanghali po. Tay, tungkol dun sa lupa sa bahay niyo, titiri ka ng ay bibilhin sana, sasama sana namin ikaw para bilhin yung isa pang lote dun. Malaki na yun. Yun nga po. Para baka kulangin ka eh. Baka kulangin ka. Sobra na yun. Laki ng maigi yun. Na yun. Gano'n nakalaki yun. Dapat nga yung ganito lang para madali lang anuhan. Magawa. Napaka-humble naman ni tatay. Oo. Lahat ng sa dagat. Grabe talaga ha. Gusto lang talaga namin mapalay dito sa dagat. Nakaka-touch naman si Kalingap Edu dahil kahit wala si Ate Viancy sa kanilang bahay noong mga panahon na iyon ay talaga namang gusto niya itong hantayin kahit na 5 oras pa ang oras niyang gugugulin sa ibang bagay. Talaga namang makikita natin kung gaano siya kasincere kay Ate Viancy. At pagkatapos niyang kausapin ang mama ni Ate Viancy ay binigay na niya ang magandang balita sa papa ni Ate Viancy dahil kung wala daw si Viancy ay siya na lamang daw ang sasama doon sa lupa para magkaroon ng pirmahan at talaga namang ma-turnover na sa kanila ang pangalan noong lupa. Kaya naman sobrang thankful ang papa ni Viancy at ang mama din niya. Kaya marami Kahit na lang ang namin, makaalis lang dito ay salamat at kahit sobra-sobra na yung pagtulong nila sa anak ko. Sige pa din sila. Siya nga po. Kaya tanggapin nyo na lang po yung tulong at yan, nandyan na rin eh. Ano po? Hindi pa po yata kayo nakain. Kakain tayo? Ano pa po dyan? Hindi pa kami nakain. Kain po kayo. Kung sumama ka dito sa... Kunwari ka pang gutom yun. Ay, busog. Hindi, huwag naman pagkain ang unahin mo. Akala ko ba, dati, babalik na yung dating kalampitos. Bakit yoyo pa rin yung kurma mo? Wala eh, bumabalik tayo sa dati. Ambasador ka na ba ka? Apa? Amba ka, amba. Amba. Ayun. Ikaw yung kakaibang amba. Ayaw ko naman yung ginagawa mo. Kain muna po kayo. Sige po, sige po. Bayad talaga ni tatay. Hindi muna kami map.
Marami din talaga ang humanga sa papa ni Ate Viancy dahil kahit na narinig niya na ang magandang balita na madadagdagan ang lawak ng kanilang lupa ay talaga namang nagpaka-humble pa rin ito at sinabi na okay lamang daw ang kanilang unang lupa na ganoon lang daw kaliit basta daw ay makalisa daw sila sa malapit sa dagat. Kaya naman, makikita talaga natin kung gaano ka-humble ang pamilya ni Viancy, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Talaga namang doon siya talaga nagmana. Pagkatapos naman ito ay pupuntahan na nila ang lugar ng kanilang lupa at ito ang ating papanoorin at taabangan sa ating susunod na upload. Tamahan Niyo'y Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Niyo'y abot